sanghang. Purihin ang Panginoon. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na mananampalataya sa Kanya. Kahit na sinasabi ng ibang tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain at sundin. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpapatotoo sa Panginoon sa ating buhay. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, "At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay kapakanan ninyo
upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako panghihinaan ng loob. Bagamat humina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinitirhan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo na may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipo ng napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimasik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu.
Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid." Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa mga nasa labas at nasa loob ng simbahan, magandang hapon po. Loob at labas. Labas at loob. Narinig natin sa ating mga pagbasa, meron ding labas at loob. Narinig natin sa Ebanghelyo, pumasok si Jesus sa tahanan. Nasa loob siya ng tahanan. Sa unang pagbasa, narinig na atin kung papaanong lumabas si Eva at Adan sa grasya ng Diyos. Nung si Eva at Adan ay hindi sumunod, sumuway sa utos ng Panginoon, dahil sa tukso ng ahas, sila ay lumabas sa grasya ng Diyos. At dahil lumabas sila sa grasya ng Diyos, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Nasa labas sila ng grasya ng Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa naman, narinig natin, sinasabi ni San Pablo, na nakatuon ang kanilang pansin sa hindi nakikita. At sa hindi nakikita at hindi sa nakikita. Ang nakikita ay ang nasa labas. At ang hindi nakikita ay ang nasa kalooban natin. Mga kapatid, labas at loob. Ngayon ang tanong natin, nasaan tayo? Nasa labas o nasa loob? Pwede rin naman physically, nandito tayong lahat sa loob ng simbahan, pero ang puso natin, nasa labas kaya o nasa loob? Pwede rin naman kahit nasa labas tayo ng simbahan, nasa loob naman ang puso at isip natin. Nasaan tayo? Sa labas o sa loob? Isang paanyaya ng mga pagbasa sa atin, mga kapatid. Kung tayo ay nasa labas, tayo ay pumasok. Hindi physically sa simbahan, pero kung tayo ay nasa labas ng grasya ng Diyos, papasukin ang grasya ng Diyos. Dahil unang-unang imbitasyon sa atin, papasukin o pumasok tayo sa kung nasaan ang ating Panginoong Hesukristo. Pumasok tayo sa kung nasaan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo, sa unang pagbasa, narinig natin na pag-uwi ng ating Panginoong Hesukristo, dumami yung mga tao. Napalibot siya ng mga tao. Pero bakit? Bakit pinuntahan ng mga tao ang ating Panginoon? Ano ang meron kay Jesus? Bakit tayo kailangan pumunta sa kung nasaan ang ating Panginoon? Dahil kung nasaan si Jesus, nandun ang kagalingan. Kung nasaan si Jesus, nandun ang buhay. Kung nasaan si Jesus, nandun ang pag-ibig. Kung nasaan si Jesus, nandun ang kaligtasan. Kaya nga sa bawat puntahan ng ating Panginoon, pinupuntahan siya ng mga tao. Bakit? Dahil gusto nilang gumaling. Bakit? Dahil gusto nilang mawala ang masamang espiritu. Bakit? Dahil gusto nilang makinig sa bawat salita ng ating Panginoon. At kung gusto nating makapasok tayo
sa grasya ng Panginoon. Unang-una nating gagawin ay pumasok sa lugar kung nasaan nandon ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa, papasukin sa ating buhay ang ating Panginoon. Papasukin sa ating buhay ang ating Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin si San Pablo. Ano ang bunga na makikita sa buhay ng isang taong nasa loob ng kanyang buhay ang Panginoon? Ang isang tao, mga kapatid, na pinapapasok si Kristo sa kanyang buhay ay ang tao na nakatuon ng kanyang isip sa hindi nakikita. At ano yung hindi nakikita na yon? Yung sinasabi sa ating ebanghelyo, sa bahay na ginawa ng Diyos, hindi sa bahay na ginawa ng tao. Na ibig sabihin, ang isang tao na nagpapapasok sa kanyang buhay sa Panginoon ay nakatuon sa mga bagay na espiritual, hindi lamang sa mga bagay na material. Kaya inaanyayahan tayo ng ating pagbasa. Pumunta tayo sa lugar kung nasaan nandun ang ating Panginoon, pero papasukin din natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Kaya kung nasa labas pa ng buhay natin ang ating Panginoon, panahon na, papasukin natin siya, patuloyin natin siya sa ating buhay. Pangatlo, kung papapasukin natin siya sa ating buhay, papasukin din natin siya sa ating bahay. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinabi ng mga ibang tao, nasisiraan siya ng bait. Nawawala na siya sa kanyang katinoan. Ibig sabihin, hindi nila tinatanggap na makapasok sa kanilang tahanan ang ating Panginoon. Ganon din naman yung mga eskriba na sinasabi, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ang ating Panginoon. Pero ang paanyaya sa atin, mga kapatid, hindi lang sa ating buhay papasukin ang ating Panginoon, kundi pati sa ating bahay. Pag sinabi nating bahay, ang isang tawag sa bahay, tahanan. Pag sinabi nating tahanan, merong pagtahan. Pag sinabi nating tahan, titigil ang pag-iyak. Ibig sabihin, merong kaginhawahan, merong kapahingahan. At sana lahat ng bahay natin, tahanan. Pero kailan ba magiging tunay na tahanan ang ating bahay? Magiging tunay lamang na tahanan ng ating bahay kung nandoon sinusunod ang ating Panginoong Hesukristo. Magiging tunay lamang na tahanan ng ating mga bahay kung merong pagmamahalan. Magiging tunay lamang na tahanan ng ating bahay kung walang pagkakawatak-watak sa bawat miyembro ng nasa loob ng tahanan. Dahil ang tunay na tahanan, ang tahanan kung saan sinusunod ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na tahanan ay ang pamilya na nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi niya sa ating ebanghelyo, sino ang aking ina at mga kapatid? Ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya hayaan nating ipalala sa atin ang ating mga pagbasa ngayong araw. Na unang-una, pumunta tayo sa kung saan nandoon ang ating Panginoon. Pangalawa, papasukin sa ating buhay ang ating Panginoon. At pangatlo, papasukin sa ating bahay, sa ating tahanan, ang ating Panginoon. Nang sa gayon, matupad sa atin kung ano yung sinasabi ng ating salmo. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako.
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad sa mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ng kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan at pangmadali ang kasiyahan, at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayapaan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumago sila sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Hesu Kristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Itayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming paghahain ay iyong marapatin, at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang hiliping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at papagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.